Yung sa sinabi niya, kasi meron magbabasa ng expert na mga doktor. Bukod po yun, bukod yung bayad doon pag pinabasa mo na sa expert na mga doktor. At bukod din kapag nagpa-test ka. Hindi naman po kasi lahat is afford magpa-check up. Yung iba po kasi is gusto lang talagang malaman, katulad namin, gusto lang namin malaman kung okay ba yung sperm ng asawa ko, healthy ba? 15 million ba yun para makabuo ng baby? Or negative 15 million, so mababa yung chance na makabuo, diba? So, ayun po yung point ko. Okay to si Acupass kapag gusto mo lang malaman kung pasok pa ba sa banga yung sperm mo or naglag na sa banga. Kasi hindi naman lahat gusto magpa-check up sa doktor kasi iba pa yung bayad doon sa doktor. Magkano yung bayad doon? 1,000. Lalo na kung espesyalista yung doktor, 1,000 plus bill. So, ikaw kung gusto mo lang naman malaman kung healthy ba yung sperm mo or hindi healthy, so pwede na to si Acupass. Pwede ka na hindi sa hospital magpa-test, diba? Kasi gusto mo lang naman malaman eh. Tapos, hindi pa nga po hassle. So, ayun lang naman. In-explain ko lang naman yung side ko. Hindi ko alam kung binabasya ko ni sir, pero I think gusto lang din niyang magbigay ng komento niya. And okay lang din naman yun. Parehas lang kami nagbigay ng side namin. O, diba? So, boys, kung kayo gusto niyo mag-check ng sperm count niyo, nasa inyo naman po kung gusto niyo sa hospital or kung gusto niyo mag-check out itong Acupass male fertility sperm. So, yun lang. Ilalagay ko na lang ang link sa aking comment section kung gusto mo mag-check out. Thank you for watching, guys.